Kumusta po kayo mga kalingap? Ito po si nanay, may 4 na anak, mag-isang itinataguyod ang kanyang mga anak dahil matagal na po siyang hindi inuwian ng kanyang asawa. Sa halagang 200 piso ay pinagkakasya niya ang kita para sa panggastos, pambaon at pagkain nila. Kaya mga kalingap, paki-like and share ng video na to. Naawa po. Paano ka naawa? Naiiyak rin po. Bakit? Kasi nahihirapan si mama. Si papa mo, di mo namimiss? Hindi po. Bakit? Masama kasi siya. Iniwan po kami. Bakit naiiyak ka, Ate Marga? Kasi po, naiwanan ko po ni mama. Hindi ko na po niya matutulungan. Matutulungan mo naman si mama mo pag natapos ka mag-aral. Di ba? Sige na po, di ko na po siya kasama. Yun mga kalingap, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome back po muli sa ating munting channel. Ayun mga kalingap, at meron po tayong pupuntahan dito na isa pong nanay tanging pagpapadyak lamang po ang kanyang pinabubuhay. At ito po ay napunta po sa lighthouse noong nakaraan at ay nakwento po niya yung kanyang buhay. Kaya po inanap ko po siya dito para po mapuntahan siya. At dito po ito mga kalingap, puntahan natin. Ito po yung bahay nila, oh. Ito po yung padyak mga kalingap na pinangahanap buhay niya. Ayan. Tapos ito po ay may mga anak, sabi maliliit pa. Nay, magandang hapon. Ay, magandang hapon po. Kumusta po kayo, Nay? Ito po, dadating lang po. Saan po kayo galing? Sa provincial po, sa OPT po. Sa provincial. Ano pong ginawa niya doon? Ano po nung resort po nung sa Tudae ko po nung anak ko. Bakit may sakit? Opo. Ano po sakit niya? Sa ano po, puso. Saka yung Puso? may mga iba't ibang sakit din po. Pero yung pasalamat sa Diyos at awa naman po ay normal naman po. Normal naman. Okay, ano? Oo nga po. Ito po ba yung bahay ninyo? Opo. Ilan po yung kasama niyo dito sa bahay? Mga anak ko po, kaso wala pa po yung isa kong anak at nasa eskwelahan pa po. Maganda yung bahay niyo po kahit maliit lang pero malinis. Ano po? Ayaw po. Hmm. Yun lang ang Pero may kuryente naman po kayo dito. Meron po. Aso po ang kuryente dito, nakatap po yun sa simbahan. Lapit-lapit ka po dito na yun. Medyo madilim pala dyan. Siya nga po. Like, di ba nung nakaraan kasi napunta kayo ng lighthouse? Dito po kayo na, medyo madilim po dyan. Doon tayo. Doon nga, doon ko kayo nakilala. Dapat ang pupunta dito nung nakaraan, kasama ko kaso busy na rin. So ngayon, pumunta ako dito sa iyo ngayon para mapakinggan ko yung at makita ko mismo. Akala ko nga po ay di po kayo matutulit. Kaya po nung sinabi. Madilim pa rin siguro dyan. Dito tayo. Yan, dyan lang po. Okay na po yung mas kita pa yung pintuan lang. Okay po. Kamusta po na yung buhay? Nasaan po yung mga anak mo? Ayan po. Bali, ilan po yan? Bali, 4 po yan. 4 po anak mo? 5. 5? Wala man po dito yung isa. Saan? Nasa Leyte po. Ano po yung panganay nyo? Opo. Ano yung sa una? Anak ko po sa una. Okay. 5 kaya pala dito, 4 lang. Kasi ang tanong ko kasi kanina kung ilan yung kasama mo dito. Ano? Mabuti to. Huwag ka rin. Toy, ilan taon ka na? 8 po. 8? Mabuti galing Nay, kasi di ba sabi mo nga, ano po yung pinagkabuhay nyo? Yung padyak lang? Opo. Kanina, yun lang din po ang dala namin mag-ina. Yan po, papunta ng probinsya. Ang layo nun Siya Tapos po. papunta kayo dito. Back-import po yun. Ito kasing yung kapitbahay dyan sa kabila, ano rin yan, beneficiary ni Kalinga Prab. Ang pangalan ito, si Jaja, dyan baga sa may irrigation. Opo, di ko Kapabahayan ni Kalinga Prab yan. Nakita mo yan, sa may dyan, yung bagong gawa ng bahay. Kilala. Pero alam mo yun, nakikita mo yung may gawang bagong bahay dyan sa may tulay. Opo. Yan po, beneficiary ni Kalinga Prab yan. Yan yung nagtitinda naman ng mani, gano'n. Okay. So ayun kumusta naman po ang buhay? Ay, hindi naman po parehas. Hindi parehas? May matumal, may malakas, may ano. Kaya minsan sinasama ko rin po ng ibang trabaho din po. Bali, naggagamas po kayo, naglilinis ng damo. So, magkano naman po yung income nyo doon? Depende po sa kaya po nila. Depende po sa laki ng pinagamasan. Magkano po binibigay sa'yo? Usually, mga palagi pag ikaw naglinis? Mga 400 po. 100? Opo.
100? 400. 400, binibigyan ka. Sa maghapon naman yun. Opo, maghapon naman po. Tapos sa pagpapadyak, magkano yung... Sa ano nito? pagpadyak, ayan, medyo may, kasi hindi naman ako totaling nagpapadyak po. Oo. Baga, extra lang O po. magkano yung kinikita niyo po doon? Mga ano lang po, mga 200 po. So, kumusta naman po yung kinikita niyo ate sa isang linggong kita niyo? Sumasapat naman po ba sa pang-araw-araw niyong kita, gastusin, mga anak mo, ang dami yung mga anak. Siyempre nag-aaral, pagkain niya, kumakasya naman po ba? Hindi po. Hindi po as kumakasya. Talagang mahirap po talaga yung papadyak ka lang po. Tapos minsan pag inabot po ng ulan, wala din po naman. Wala. Kaya tsaga-tsaga lang po sa pagkagamas. Pag may nagpagamas yun, minsan mababa pa halos. Wala din po talaga. Kaya uwi dito, 1 kilong bigas lang, ganun lang. Tapos may ulam, parang Opo, ganun lang po. isang trabaho, isang bili, isang kain. Siya po. Pero bilib ako sa'yo, ang linis ng, ano mo, ng loob ng bahay mo. Ano? Yan ang kagandahan baga. Kahit na, hindi naman sa pag-ano, no? Kahit na mahirap tayo, maliit lang bahay natin, pero hindi natin pinababayaan yung kapaligiran. Kasi yung pag madumi kasi ang kapaligiran, isa rin sa nagiging cause na nagkakasakit yung mga bata. Lalo tayo magkakaroon ng problema baga. No? So, yun ate, ito po bang bahay niyo? Ito, sarili niyo po ito? Hindi po. Kayo na po ito? Sa kay Nanay Kim po, Rampas. Ano po, ibig sabihin, pinapatira lang po kayo dito? Tapos, itong lupa, hindi rin siyempre sa inyo. Ano po? Hindi po. So, ate, gaano kahirap ang buhay mo sa ngayon ng family mo? Sobrang hirap po talaga. Lakasan mo po ate at Sa di tayo sobrang hirap po talaga. sobrang hirap. Opo, sobrang hirap po. Kasi, kumbaga po talagang tulad niya, nag-i-eskwela ang mga bata. Totoo talaga po. Minsan, hindi po sila nakakapagkain ng maayos. Nakape lang po sila. Minsan, kape lang. Pagpapasok po Walang sa school. asukal. Opo, pumapasok sa eskwelahan. Ito, bali. Ba't may daming karton dito ate? Mga nakatapal-tapal doon. Ano po, pinapasok po ng hayop. Kung hindi hayop, kakatao po, pwede na pumasok. Oo. Kaya hiningan ko lang Para po kasi yung di maka, ano, may mga butas-butas po ba Siya yan? nga po. Di naman po yung naka-fix na ano. Pwede na po yung matanggal talaga. So ito po mga kalingap yung kanilang kusina. Talagang siksikan din yung mga gamit nyo dyan. Ano? Opo, magigiba na nga po yan. So ate, matanong ko lang, bakit, saan po nagtatrabaho yung asawa mo? Ay, wala po yung ano, wala po akong asawa. Wala kayo asawa? Wala po. Nasaan po yung asawa niya ng mga tatay ng mga anak mo? Hindi ko na po alam kung nasaan na po siya. Bakit? Saan napunta? Hindi ko na po alam kung saan na po natatago. Bakit nagtatago? May atraso sa iyo? May atraso po sa iba. Ano po yun ate? Okay lang ba na masabi mo yung ano? Ano po bang naging problema? Bakit nagtatago? Gayon, nung may pumunta po dito, laking gulat ko po na nagkaroon po siyang kaso. Diba ano? Ilang matagal na po ba ito? Ang tagal na po. Saan lugar po dito mismo sa lugar na ito? Sa ibang lugar? po. Bakit saan po ba siya dati nagtatrabaho? Wala naman pong permanenteng trabaho po yun. Kaya hindi ko din po alam. Ano po yung tanong ko na ate ha, na pagsamantalahan niya, ito po ba ay bata pa o ano? Bata pa po. Mga ilang taon? 32 po yung pinag-ano. 32? Yung nagkaroon sila ng problema? Bakit pero yung ano, dalaga ba yun? Mga 32 nga po yun. May dalaga pa? Wala po, mga maliliit pa po yung mga anak. May anak. Paano siya nakaso? Baka nagkaroon sila ng relasyon. Hindi ko rin po alam kasi gulat lang po ako nung nakita ko po yung sa sulat po. Sulat nung Nung pinadala po sa akin ng... parang subpina. Ilang beses din po dinalahan ako dito. Ginalang ka dito. Baka akala nandito yung Opo. asawa mo. So, pero wala naman pala dito. Matagal lang din ang uwi. Oo, kaya nga nung nalaman kong gano'n, laking gulat ako kasi syempre, ni-expect ko lang kung nasaan lang siya o ano. Ayun nung dumating yung sulat po. Sinabi sa akin na ganito, gano'n. Sabi ko, tapos sumunod nung polis na nagpunta dito. Pumuntang pulis. Siya po, talagang inaano nila na isurrender ko daw. Sabi ko, kahit ko man po isurrender yung asawa, kahit wala naman po dito. Kumbaga hindi mo alam kung Hindi ko nasaan. naman po alam. Pero never nagko-contact sa'yo yung asawa mo. Never. So anong kung sakali ate, mapanood niya itong vlog na to, anong mensahe mo sa asawa mo? Kung nasaan ka man, sana magsuko ka na kasi kakaawa naman yung
may pamilya din, saka yung mga bata. Siyempre, higit doon sa mga bata dahil sa hindi naman nila alam, nakakahiya mo po. Kaya sana kung nasaan ka man, sumuko ka na. Kung talagang kasalanan mo at kung wala ka mang kasalanan, hindi pa nagutan mo kung ano man. Saka doon po sa mga kamag-anak niya naman po, huwag niyo naman pong itago. Maawa naman po sana kayo sa kasi ako din po ang binabalik-balikan. Kung tutusin, nananahimik na kami. Hindi ko na dapat siya responsable. Kaso po ganun po at sinasabi nila kasal kami. Oh, kasal po ba kayo? Opo. Kaya alam ng mga na dito pupunta yung asawa ko. Sa ngayon po, dahil nandiyan na rin po kayo, para malaman nyo po, wala po talaga dito yung asawa ko. Simula nung sa amin, bumitaw na, ni connection o ni wala na po. Di ko na po alam kung nagsaan na po siya. Binabalik-balikan po ko dito ng pulis, talagang wala po kung yan. Kaya naman po sa naanuhan ng asawa ko, sana maintindihan mo rin ako bilang ina. At alam kong ina ka din ng mga anak mo. Sana intindihin mo din yung lagay ko at saka yung lagay ng mga anak ko na sinasabi mo na isuko ko. Wala talaga dito yung asawa ko. Kaya kung pwede lang sana, hanapin mo siya kung magpatulong ka sa mga nakakaalam. Sa akin, wala talaga. Grabe pala ating pinagdadaanan mo. Kumbaga, kasi sa ano po family talaga mo, yun nung nagsasama po kasi kami, marami na po talaga yung atraso sa amin. Ano po talaga, kumbagay talamak na uhaw sa babae. Talagang ano siya. Kaya na sa akin yung mga tao na sinasabi nila na gampaanak ka, ganyan, iwanan ka. Pero kinakaya ko naman po Kasi wala naman pong kasalanan yung mga bata. Tama. Kaya sa ngayon po talagang laking sakripisyo ko po talaga. Minsan po talaga nawawalan ako ng mali sa daan. Hindi po kasi sa gutom, sa stress, puyat. Makahanap buhay mo. Siya po, minsan po alanganing gabi may matawag, hatid mo kami sa labas, ganito gano'n, mapasada lang. Parang tumatayo ka ng tatay at nanay ng mga anak mo. Kasi gaano ba kahirap ang mag-alaga ng 4 na anak? 4 ba sila? Opo. Na nag-iisa ka lang tapos tinan mo payat ka pa. Nangayayat ka na. Siya po. Gaano kahirap ang buhay? Buti dito wala kayong upa, Hindi po kayo pinapaupa. Gaano ba kahirap ating mag-alaga ng maraming anak? Sobrang hirap po, doble. Dobling hirap po talaga kasi ako yung ina, ama, minsan di ko rin na yung kagustuhan ng mga anak ko pag may mga sila sa eskwelahan, may bayaran, talagang hindi po ako nakakapagbigay at sa kakulangan po talaga. Tapos sa mga anak talaga, minsan napasok na lang po yung walang laman ang tiyan. Walang laman ang tiyan. Oo, kaya nagkakaroon sila ng sakit Kahit na naman po sabihin nyo na pakainin ko kung wala naman po akong ipapakain. Yun po ang sobrang hirap po talaga. Tapos minsan naaabutan pa, may sakit pa yung bata, itatakbo sa provincial, may ipapabigay. Ito wala talaga, kaya nag-iiyak na lang ako kasi sabi ko, ganito pa talaga yung pagsubok na ibinibigay. Pero sabi ko, pinapala ko sa langit na bigyan ako ng lakas o peace na maging careful po ba. Kaya yung mga anak ko ngayon talaga, nag-iiyak yan, Mama, wala tayong bigas. At totoo po talaga walang bigas. Mahirap ate kasi tingnan mo, mga anak mo, ang dami niyan. Bakit sunod-sunod naman sila? Ano bang, kumbaga, hindi kayo nakapag-control, nakapag-pills, hindi ka nakapag-pills ng nakaraan? Hindi po. Kasi sunod-sunod yung mga anak mo. Anong mga natutunan mo dyan ate na, yan, tuloy-tuloy ang pag-aanak mo dati, tapos ngayon naghihirap ka na, ano yung mga natutunan mo sa pag-aasawa? Sa natutunan ko po talagang grabe yung dapat sakripisyo. Marami anak o konti lang? Tama lang po. Pero mahirap po din pala. Yung iba nga po, isa pa lang nga, nahihirapan na sila. Yan pa kaya, mas doble. Mas pero mahirap. bilib din ako sa iyo dahil kinakaya mo yung... Kinakaya ko po kasi pag hindi ko po kayanin, kakawa naman din po sila. Ate, kung sakali na ano po ba yung tulong na, kumbaga, gusto mong mangyari, tulong na gusto mo para sa pamilya mo, sa mga anak mo? Ay, gusto ko po ituloy yung pagtitinda po ng mga kakanin, mga gulay, ganun po. Mas okay po bang kita doon kaysa dito sa sa pagpapadyak? Maganda na rin po yun kasi
Kahit ano po, sasama-sama na lang po sa pagpadyak sa pagtinda po. Kumbaga, dobling kayo din po, yung dobling income na din po para sa pangtustos sa pag-aaral po ng mga bata. Kasi lahat na po sila kasi nag-aaral po ay. Tapos baon pa niya araw-araw, ano? Opo, minsan baon nila, halos wala din po. Alin po ba yung may sakit? Itong isa na ito? Yung nakahiga? Opo, yung nakahiga. Ilang taon na po ba yun? 8 po. Siya yung, sino yung panganay? Yung nasa eskwelahan po. Ilang taon na yun? 10 po. Sumunod? 9. Susunod talaga, sumunod 8. Taon-taon na, no? Tapos yung bunso, 3 taon. 3 taon, medyo matagal sa doon sana, ano? Grabe, ano? Sunod kasi anak mo ate, ano? Tapos anong nangyari pa, yung asawa mo nagkaroon pa ng problema. Kaya ikaw na lang mag-isa yung nag-aalaga. O nag-aasikaso para sa pang-araw-araw niya. Grabe ate, ano? Ramdam ko rin ate yung hinagpis mo ay kumbaga yung bigat ng kalooban mo. Sobra nga po sakit. Sobra talaga yung sakit. Sobra yung ano, kasi minsan di ka na makatulog sa kaiisip na bukas anong babaon ng mga anak ko. Bukas ko. Hirap nun ate, ano yung kunyari kinabukasan, yung nakahiga ka na pero di ka makatulog. Oh. Iisip mo yung baon nila, yung pagkain nila sa tanghali, pag-uwi. Ito, anong pangalan nito? Marga po. Ha? Dito ka ate, dito ka ate. Dito ako sa tabi. Dito ka ate. Yan. Ate, kumusta yung ano, kumusta si mama? Di ka ba naaawa kay mama? Naawa po. Paano ka naaawa? Naiiyak rin po. Bakit? Kasi nahihirapan si mama. Si papa mo, di mo namimiss? Hindi po. Bakit? Masama kasi siya. Iniwan po kami. Iniwan kayo, tapos si mama mo yung nahihirapan, ano? Opo. Anong gusto mo sabihin kay mama mo? Sana po maging maayos rin po siya. Kumbaga, huwag siya magkakasakit, ano? Po. Anong grade mo na ate? Grade 3. Grade 3 ka na. Opo. Kung sakali ate na ano, na lumaki ka na, anong gusto mong maging paglaki mo? Tulungan po si mama. Anong gusto mong matapos? Anong gusto mong kurso para makatulong ka sa mama mo? Anong gusto mong matapos sa pag-aaral mo? Gusto mo ba maging teacher, doktor, o ano? Anong gusto mo paglaki mo? Abogado po. Abogado? Wow, bakit? Bakit gusto mo maging abogado? Kasi po para po mga tao po maging maayos rin po. Kumbaga gusto mong mailagay sa tama. Ano? Opo. Hindi yung palakasan system na kahit pag may pera ka, wala na. Grabe yung pangarap natin. Ano ngayon, matalino po ba ito? Marami siyang mga achievement. Kumbaga, masipag ka pa mag-aaral ate? Opo. Anong grade mo na ulit? Grade 3 ano? Opo. Tapos 9 years old ka na. Opo. Pero sa nakikita mo ngayon sa buhay nyo, sobrang hirap ba talaga? Minsan ba ate, nasubukan mong matulog na hindi kayo kumain? Opo. Nasubukan nyo yun? Opo. Ano na lang iniisip mo nun? Sana po di po si Bibi magkasakit po. Mas panganay siya dun sa isa. Ano po ate? Ano? Grabe, ang bait ng anak mo. Ano? Tapos ang talino niya. Siya po. Naawa-awa ka kay mama mo? Opo. Minsan, madalas wala dito si mama mo. Ano? Opo. Kasi nasaan siya pumupunta? Sa trabaho po. Anong trabaho ni mama? Pagpapadyak lang po. Nagpapadyak ng bisikleta. Kaya mo ba yung ate? Ang payat-payat mo. Tapos baka may malaki ka pang pasahero. Di, ang hirap ibital nun. Kinakaya po. Kasi kailangan po ay. Minsan naman po, natulong din po yung pasahero. Tutulak nila. Sila Natulong kayo ate sa kanya? Opo. Bait naman ano. Ikaw ate, ano bang wish mo sa ano? Anong wish mo? Anong gusto mo? Anong wish po? Anong Sana wish mo? po merong magkaano na po si mama yung gusto ni mama po. Anong gusto ni mama mo? Yung sa kanin po. Sa kakanin, para makapagtinda ulit siya. Hindi kasi yun, hindi masyadong mahirap ano. Opo. Kasi pag nagpapadyak, maulan o mainit, ako awa naman si mama, ang payat-payat na pati ano. Kayo ba, ikaw ba ate, natulong ka sa gawain sa bahay? Opo. Masipag ito ate? Wow, Lahat lang po sila. Ano nga ulit pangalan mo ate? Maga po. Marga? Margaret. Margaret. Ikaw ate, ano pangalan mo ulit? Mariel po. Margaret, ang bait naman ni ate Margaret ano. Ikaw ba ate Margaret? Kumusta naman yung pagkain nyo dito? Kumusta naman yung pagkain nyo? Madalas ba masarap ang ulam? Hindi po. Anong mga ulam niyo minsan? Gulay lang po. Gulay pero masustansya yun, di ba? Opo. Anong gusto mong ulam para sa iyo?
Anong gusto ko pong ulam? O, anong namimiss mong ulam na hindi mo madalas nakakain? Ano yung gusto mong ulam? Hotdog lang po. Hotdog? Ayos na po sa akin yun. Ayos na sa'yo yun? Wow, hindi siya masyadong galing Fried chicken, ikaw kuya, namimiss mo pa fried chicken? Hindi daw. Anong na gusto mo? Gulay, wow, galing Basta sa'yo, may hotdog lang, okay na. Gusto mo, dalang kita ng hotdog pagbalik ko. Hindi po. Bait naman ni Ate Marga, talino, Ate Marga, ako na lang magpaaral sa'yo, gusto mo? Ayaw ko po. Bakit? Kay mama lang po ako. Kay mama mo lang? Bakit naiiyak ka, Ate Marga? Kasi po, naiwanan ko po ni mama. Hindi ko na po niya matutulungan. Matutulungan mo naman si mama mo pag natapos ka mag-aral. Di ba? Kina po, di ko na po siya kasama. Dito ka pa rin naman sa mag-aaral. Kumbaga dito ka pa rin na uwi. Ako lang mag-ano sa'yo, payag ka ba? Ako maghahatid sa'yo sa school. Iyo po. Tapos, pero dito ka pa rin titira. Kung payag ka ba naman? Opo. Galing Gusto mo talaga matulungan si mama mo? Opo. Kung sakali na kaya mo nang tumulong kay mama mo, anong gusto mong gawin kay mama? Bigyan siya ng maraming pera o ano gusto mong gawin kay mama mong tulong? Pagawan ko po siyang bahay. Oh. Tapos para sama-sama kayo doon ng family ng ano mo, Opo. Mahal na mahal ka nung anak mo ate, Ate Marga, galing. Saka hindi mapaghanap ng mga ano yan, kung ano lang meron, yun lang. Siya po. O sige daw, anong mensahe mo kay mama mo? Yung talagang, kung talagang love mo si mama. Sana po makapag-aral din po si Bibi para matulungan niya din po si mama. Sinong bibi ba gayon? Si Nathaniel po. O yung bunso ninyo? Opo. Grabe ate, O bibigyan kita ate ng di ba magkano yung kinikita mo sa sa padjak? 200 Bigyan kita muna ate ngayon ng para kahit pa paano bili kayo ng ulam, hotdog. Gusto mo bili hotdog? Hindi na po. Bibili ka hotdog ngayon. Wala na lang po. O, bigyan kita muna ng pang-ulam nyo ngayon, ha? O. Ate, bili ka ng hotdog dyan, ha? Pang-ulam nyo lang muna, ha? Salamat. Tapos pagbalik, asan yung bigas nyo? Patingin daw. Wala pong naman. Pagbalik ko, ano gusto mong dalhin ko pagbalik ko? Gusto niyo pong Kung ano lang gusto kong madala. Opo. Grabe si at Margarita, ang bait, Ako. Ikaw, ano gusto mo at kuya? Ito ba si Nathaniel? Hindi po. Sino? Hindi po yung sinatay yung tulog po. Si Mateo po ito. Ate, yan, pupunta ko dito. Gusto ko. Pasensya mo muna yung dala ko na yan, ha? Okay lang po. Pagbalik ko, bibilang ko kayo ng grocery. Tapos may bigas, kahit pa paano makadala ngayon ng ng pang-grocery nyo at pang biskwit. Gusto nyo ba ng biskwit? Minsan baon sa school, Para meron silang biskwit sa bag. Siya po. Pag ma-eskwela po. Grabe ang mahal ni Margarita, Nakaka-touch naman yung sinabi niya. Gusto kang tulungan, gusto kang pagawa ng bahay. Opo. Oh, sana matupad yun, anak, Opo. Soon matatupad talaga yun, basta magsipag ka lang, focus ka lang sa pag-aaral, huwag gagaya sa ibang ba. Di naman siya sinasabi yung mga bulak-bulang, basta mag-focus ka sa pag-aaral, matutupad mo yung pangarap mo. Opo. At huwag kalimutang magdasal. Kaya, nagpipray ka ba? Opo. O, anong pinipray mo naman minsan? Sana po hindi na po kami magkasakit. Sana din po lagi po si mamang ayos pa mauwi sa bahay. Sana din po lagi po may dating na may biyaya po. Yun lang po dinadasal ko po. Galing ni Margarita, Kaya Ate Margarita, pag pagbalik ko, baka siguro bukas o sa sunod na araw, babalikan ko agad kayo, Kasi gusto ko yung bata na mo ganyan, yung may pangarap para sa pamilya at mahal na mahal ang magulang. Kumbaga, mahalin natin yung magulang natin habang ito ay buhay pa, Kasi pag wala na yan, hindi mo na masasabi sabihin mo man yung salitang I love you, pero di na niya maririnig, Kasi wala na siya. Kaya habang buhay pa, huwag bigyan ng sakit ng ulo. Kaya sana lumaki kayong maayos, may tapat sa Diyos, O sige natin, alis na muna din ako at baka abutin ako ulan na, Okay po. Mag-iingat kayo. Bumili kayo ng ulam ngayon. Sige, ubusin niyo ngayon at bukas o kaya sa sunod na araw nandito ulit ako. Bibigyan ko kayo ng salamat po. Nagkakape ba kayo? Nagkakape? O gatas? Gatas lang po. Bawal po yung kape sa Bawal sa'yo kasi yung katawan mo ay O mahirap ay. Sige na. Ate Margaret, apir tayo. Babay po. Mag-iingat ka pag papasok sa school, ha? Sige po. Sige, bye-bye. So, ayun po mga kalingap, Nakakatats naman po yung kwento ng kanilang buhay at may pinagdadaanan pala sila na hindi
hindi kakaiba kumbaga. At sama-sama nito yung mga bata, yung mga anak ni ate, kumbaga malayo na sa tatay ano. Kasi dahil sa nangyari. Pero ganun pa man, sana ay huwag kayong magtanim ng galit sa tatay ano, kahit na ano siya kasama, gano'n siya ka ano, at least kumbaga wala siya, wala din tayo, wala ka din ano. Kumbaga mahalin mo pa rin tatay mo kahit ganun pa rin yung nangyari sa kanya ano. O huwag kang magtatanim ng galit ha. Wag mahirap yun ay para kasi si Papa Lord ayaw niya na nagtatanim ng galit. Kumbaga kahit na masama yung tao, bigyan mo pa rin ng kabutihan ano. Sige, babay na sa inyo. At maraming salamat po sa mga lahat po nang nanonood ng ating vlog, sa lahat ng di po nag-skip ng ads, mga FW, thank you so much po sa inyo. God bless po sa lahat. To God be the glory. Sige